Olympic round and then bronze sa qualifying round. So pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam natin with Zach Zyko at si Coach Paul Martin de la Cruz. And we're back here dito sa Kiddy Sports, sa Sports Radio 918 AM. And now, may isa na naman tayong kasamang kabataan na nagwagi ng multiple medals, gold medals, silver medals, and a bronze medal dito sa 2026 Singapore Archery Youth Championships. Isa rin sa mga hinahawakang atleta ni Coach Paul de la Cruz, itong si Zach Zyko. Zach, good morning kasi ito ay papalabas din bukas ng umaga. Zach, good morning. Good Kamusta po. naman? Kamusta? How are you? Okay naman po. Mm. Zach, you won multiple gold medals dito sa nasabing competition ng 2026 Singapore Youth Archery Championships. One gold, two silver, and a bronze medal. Gaano kalaki yung naging panalo mo, Zach? Malaki pa yung panalo ko para sa akin kasi first time ko pa mag-international at Philippine team pa. Kaya malaki pa talaga. Well, first time mag-international competition. Coach Paul, gaano ka ka-proud dito sa mga athletes mo? First timers lang sila sa international competition. Talagang they're delivering medals dito. By God's grace po, ganun. Parang ako din po nagulat na nasa international kami pero lahat sila nag-perform. Kaya ang dasal ko nga po kay Lord, sabi ko, Lord, maganda lang po yung ranking nila. Okay na ako doon. Pumasok sila sa finals, okay na ako doon. Pero gold po yung mga binigay niya sa mga Nag- bata. Talagang napakaganda nung naging panalo nila Zach, nila Mateo, at saka ni Brianna Opo. kanina. During the competition rather. Zach, you won a gold medal a gold medal and two silver and a bronze medal. Gold medal sa team event, individual Olympic round, silver mo, tapos yung sa mixed team event, then qualifying round, bronze ka. Sa lahat ng sinalihan mong yon, ano yung pinaka-favorite mo na event? Yung fa- yung favorite ko pa na event ay yung team at mixed team pa kasi first time ko pa na may team kasi hindi pa masyado meron compound sa Isabela. Mm. So, bale sa team event, sino yung mga naging kakampi mo doon? Ah, si Matt at si Rakay pa. At sa mixed team, si Justin De La Cruz pa. Oo, sila yung mga naging ka-teammate mo. Gaano ka saya sa'yo or gaano ka kasarap sa feeling na naglalaro ka alongside your teammates sa international competitions as first timers and nanalo kayo? Good pa yung feeling kasi ah may na-share ka pa na panalo sa teammates ka pa. Mm. Dun sa individual Olympic round, nag-silver medal ka. Can you take us back? Paano yung naging laban mo naman dun sa event naman na yun? Um, okay lang pa yung laban ko sa event kasi yung natapat ka pa sa final sa Philippines din pa. Mm. Si, is that si Mateo din ba yung nakalaban mo dun? Si Matt ba? Hindi pa. Or hindi, sino yung Si, nakalaban mo dun? si Matt pa. Si Matt. Okay, sila yung naglaban sa finals, coach. Matthews Bon Johnson po. Matis Johnson. Yes Iba, po. hindi si Mateo. Si Matt po yung taga Hindi Davao. pa. Yes po. Taga Hindi Davao, po. okay. Mm. So, paano yung kamusta sa feeling na nakalaban mo fellow Filipino mo sa final? Um, okay din po kasi meron sense na parang familiarity po. Ayun, sense of familiarity. Did you felt some kind of thrill na kababayan mo yung nakalaban mo,
na mas masaya ka na one of sa isa sa inyong dalawa yung mananalo ng gold? Opo, may thrill din po kasi Philippines po dalawa kami at gold medal match na po yun. Ayun. And syempre, let's go back dun sa team event at sa mixed team event. Sa team event, sino yung nakalaban niyo sa finals and gaano kaganda yung naging performance ninyo? Um, yung nakalaban pa namin sa finals ay yung Singapore team pa. Um, so, yung score pa namin, good pa naman. Ayun, Singapore, and maganda yung naging score nila. Coach Paul, nakikita ko kanina, Singapore din yung nakalaban ng Twins. Paano sa tingin mo, ano yung naging susi para ma-overcome ng mga athletes mo na manalo kontra sa hometown bets ng competition na yun? Siguro po yung connection din namin sa isa't isa na na 'wag silang kabahan, na okay lang 'yan, enjoy niyo lang yung laro. Kahit sino po yung maka-match nila basta kailangan, focus ka on yourself, shoot your best and enjoy, yun po. How would you describe yung naging performance ni Zach dito sa competition na ito? Doon sa lahat ng sinalihan niyang events dito. Si Zach po kasi is a very quiet, person, eh. Kaya kami po yun talagang pinu-push namin siya na, "Kaya mo yan Zach, do this lang, do this." Um, Kumbaga parang si Zach po kasi mahiyain, Mm-mm. sa madaling salita. Kaya kailangan siyang ialalayan. Pero yun po, nagulat kami bigla rin siyang yung performance niya nag-level up din talaga, eh. Yun. Zach, sabi ni Coach, medyo mahihain ka raw. Paano mo in-overcome yung ganong possession and against this kind of competition na talagang magagaling yung mga kalaban mo and it is your first time in an international competition. Paano mo dinala yung sarili mo? Um, I just focused on the target pa at just have fun lang naman. Tama. Just have fun. Talagang, kanina sinasabi pa ni Coach na talagang just have fun and do whatever you can do. And syempre, you did that and you delivered multiple medals dito para sa bansa natin. And Zach, uh, bukod pa doon, ano yung parang pinaka-memorable experience mo sa competition na to? Yung pinaka-memorable pa ay yung I made friends Made sa friends. Singapore pa Mm-mm. na kabat pa namin. So, Ayun, talagang maganda yun. Nag-bond ba kayo after nung competition or talagang after nun, uwian na rin? um, after nun pa, wala na pa kaming contact pa. Sayang, wala nang contact. Maybe next time sa mga future international competitions kapag katulad mo na si Coach Paul na talagang lumaban din sa mga international competitions din throughout his career. Pero Zach, itong competition ito, itong mga naging panalo mo, kanino mo i-dedicate ito? Dinededicate ko pa ito sa Isabela po at sa pamilya at friends ko po. At kay Coach Paul din po. Ayun, talagang really thankful sila sa inyo, Coach. Coach Paul dito, sila Zach, siyempre yung mga ibang yung mga athletes ha. At Zach, siyempre, paano ka nagsimula mag-archery? Take us back.
Ano yung sino nag-influence sa'yo? Paano ka napunta dito sa sport na ito? Um, um, may nakita ka na nag-train sa sports complex namin pa. At sinabi ka pa sa dad ko na gusto ka pa i-try yung archery. Oo, okay. Coach, gaano katagal niyo nang hinawakan si Zach as your athlete na tinuturuan? Si Zach, uh, 3 years din ba, Zach? If I'm not mistaken. Kasi nag-start I din po si think, Zach Raker. Now po, he's a compound shooter. Hmm, mga 3 years na. No, Matagal na rin. medyo, po, tama, first batang, yes po. So, naglaro na Tatlong si... beses na. 3 years na po. So, naglaro rin pala si Zach. Tatlong taon. Naglaro na siya sa Batang Pinoy. Si Zach. Yes po, siya po yung nag-champion last year sa Jensen, sa age Wow. category niya. Wow, anong age category yun, coach? Under 18 Zach, no? Under 18 po. yeah. Wow, nag-champion na pala. Isa na palang batang Pinoy champion ito si Zach. Talagang well expected na rin yung ano, kung ganun pala yung achievements ni Zach. And Zach, anong grade ka na ba sa school and saan ka nag-aaral? Ah, grade 11 na pa. Sa Lasal pa na ako mag-aaral pa. Yeah, sa Lasal. Kasi, bali, nagkaka-senior high mo lang, Zach. Oo, okay, okay. Apa. So okay, kaka-senior high lang ni Zach and grade 11 na siya. And syempre, Zach, ngayon senior high ka na, mas lalong dumarami yung pinag-aaralan no. Paano mo ano, minamanage yung archery at saka yung school mo? Syempre, at the same time. Maraming effort pa na dinalagay sa school at sa training din pa. Pag nag-aaral pa talaga at pag nag-training. Yun. Coach Paul, gaano kadalas mag-training si Zach sa isang linggo? Same din po kila Mateo, every day. Tapos ang weekend po talaga whole day. Yan po Oh, ang inano namin sa kanila. talagang Opo. ano, talagang Talagang opo. After school po magte-training sila ng mga 5 o'clock, 4 mm, o'clock. Yan po, mag-shoot po sila hanggang 6:30 ng gabi or 7. mm. Tapos during vacation po, kapag holiday, yan po, talagang sinasamantala po namin yan na mag-training sila during Ayun. breaks. Talagang tutok talaga yung training nila. Coach, and saan po ba sila nag-training, Coach Paul? Sa Aurora Isabela po sila ang range na pag-aari po nila Mateo. Kaya doon po sila Zach na nakikishoot din. Doon Minsan po din. sa Kawayan City Sports Complex. Mm. Apo. Pero dito sa, during this period of time, saan, like dito sa Metro Manila, may pinag-practicean po ba sila? Saan po sila nag-practice, Coach? Yes po, dito po sa Barangka Marikina, sa STI Gold Toe po. Sa likod lang ng ano, Ateneo sa Barangka. Yes po, sa likod. Apo. Okay. Sa kabila, tabi po mismo ng Loyola. Oo, Ng doon sa Loyola tabi. Heights. Oo. Actually, taga ano, dyan, medyo malapit lang din kami doon, coach. Kaya alam ko rin yung lugar. Oo. Anyway, Apo. oo. Kaya sabi ko sa inyo, kayo, coach, mag-Capit City lang tayo. Anyway, Zach, Ah, go. Mm. pwede po kayo dumaan minsan, tapos pwede niyo po subukan. Oo, siyempre, tingin para makita natin at makausap natin in person sila Zach, sila Mateo, at saka sila Brianna. And going back to you, Zach, uh,
Was archery your first sport ba? Or have you tried other Um, sports? Archery was my first sport po. Um, Opo. First sport ko po. Mm-mm. Zach, sabi mo first sport mo ito. Syempre, this is your first sport. Ano yung pinaka-goal mo as an archer dito sa career mo? Like, ano yung may dream competition ka bang saligan? Ano yung pinaka-goal mo? Um, yung pinaka-goal ko po ay good score lang po. Mm. At yung game competition ko po, nag-start lang po yung compound sa Olympics po sa 2028. Mm-mm. Hopefully, magka-join po ako sa future. Ayun talagang ang dream talaga ng mga atleta is Olympics, and nothing is impossible as long as you try to reach for your goal. At saka syempre, lagi makikinig kay Coach Paul kasi kita nyo, ayun, no, first competition nyo pala and talagang you deliver, first international competition rather, and you delivered multiple medals na. And syempre, aside from that, tinanong ko rin kanina kila Mati at Brianna ito, ikaw bilang isang teenager, ano pa yung other hobbies mo? Aside from syempre, playing sport mo na archery at saka syempre bilang isang estudyante, ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo? I like doing computer stuff po. At art din po. Art, ayun. May certain art style ka bang ginagawa, Zach? Um, Cartoons po. Cartoons. Ayun, that's really nice. And syempre, Zach, uh, bago tayo magtapos sa interview na to, gusto ko lang malaman, ano ba yung sino yung mga gusto mong pasalamatan sa iyong sa iyong archery career as an athlete? Um, Gusto ko pong pasalamatan yung mga family ko po, si Coach Paul, yung mga friends ko, si Coach King at yung archers din sa Kawayan po, at Isabela. Opo. Ayun. Coach, kayo may additional pang gusto kayong pasalamatan aside from kanina na mga nabanggit ninyo? Ayun po, maraming salamat po sa, yun po, ulitin ko ulit. Maraming salamat po sa support ng mga parents. Sila po talaga yung number one dyan. Sila po kasi talaga ang provider ng mga bata. Mm-mm. Talagang kung wala rin talagang support ng parents talaga hindi maaabot yung yung pangarap ng mga bata kasi sila talaga yung parang nagisilbing pakpak nitong ating mga young athletes na Yes ngayon po. talagang maganda na yung pinapakita. And syempre Zach, your message na lang to other young teenagers, to other kids na mas bata sa'yo or at the same age na gustong subukan yung archery. Just train hard and work for it. Mm. Ayun, maraming salamat, Zach. Tamang-tama yung sinabi mo, train hard and work for it. Kasi syempre, kung may talent ka man, pero hindi mo man pinapahalagaan sa pagka-training or hindi mo sinusubukan na mas pagandahin pa yun, andun lang yun. Kaya talagang God gave you the talent, so talagang it's better to nourish it and to, mas palakihin pa, mas yabungin pa. And Coach Paul, syempre, napakaganda ng ating naging usapan dito bilang maturing na legend sa larangan ng archery sa Philippines at bilang isang coach, ano po yung gusto nyong sabihin sa mga kabataan na gustong sumubok ng sports na bilang isang archer? Ano po yung parang paghihikayat ninyo or message ninyo? Ayun po, to all the kids o kahit anong edad po, actually, pwedeng i-try yung archery. Ah,
ito pong sports na to kasi relaxing eh. Kaya kapag nasubukan po nila, parang parang nare-release po yung tension lahat ng mga ano nila. Tapos sa mga kabataan, wag po silang matakot na i-try. Any sports po, pwede po nilang i-try. Kasi ang sports po yun magdadala sa kanila sa mga dreams nila. Magiging way. Opo, para po mas maging maganda yung future ng mga bata. Very well said, Coach Paul. And maraming salamat din po sa inyo, Coach Paul and Zach. Talagang very, nasabi ko, insightful and talagang masaya yung naging kwentuhan natin dito sa KD Sports for today. And with that, we conclude our show for today. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa KD Sports sa araw nito. Another episode ng Masayang Usapan tungkol sa archery. Kanina nakasama natin si Mateo at Bayana Medina. And ngayon si Zach at syempre ang kanilang coach, si Coach Paul De La Cruz na talagang kilala rin sa larangan ng archery sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli ako si Kuya Timmy, ang inyong host dito sa Kiddy Sports, and have a happy Thursday sa inyong lahat. At napakinggan niyo po ang ating naging panayam with Coach Paul Martin De La Cruz at